In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba malaman yung bill o kahit i-access yung mga past bills sa Maynilad gamit lang ang cellphone mo. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit yung phone ko, i-open ko yung Chrome. Gamit ko nga pala is Android na phone. I-search ko rito yung Maynilad. Ito na siya. Tap ko yan. Makikita yung mayniladwater.com.ph. Make sure na tamang website yung ina-access ninyo. Tap natin to. From here, makikita yung sa Maynilad na announcement nila. And then, tap ko tong 3 lines. Merong My Water Bill. Ito yung kailangan natin. Tap ko yan. From here, lakihan ko lang yung view. Meron ditong login, contract account number. Matatandaan na kapag nakaka-receive tayo ng bill o ng papel mula sa Maynilad, merong contract account number doon. Yun yung 8th digit. So, i-type ko lang siya dito. At i-tap itong next. Kapag first time nyong i-access yung account ninyo sa Maynilad, tatanungin kayo ng information na to. So, may question kayo na paano ka nagkaroon ng account sa Maynilad? Bakit may mga ganyan tanong? Later sabihin ko kung paano nga ba nagkaroon ako ng account sa Maynilad online lang. Sagutin ko muna to. So, meron dito security question na, what is your grandmother's birthday? Tap ko na yung next. This time, yung password ko na mismo sa Maynilad. May nakalagay dito na, yes, I plan on using this computer or cellphone to access my account in the future. Kapag sinap ko yan, next time hindi na ako tatanungin ng security question, katulad kanina. Instead, yung contract account number na lang and yung password. Tap ko yung login. From here, makikita nyo na yung detalye about sa Maynilad account ninyo. Kung kailan yung due date, yung meter number, yung minute reading unit, at marami pang iba. Ang pinaka-importante is yung bill natin. Ang pinakamagandang use case nito o yung mga practical na application is halimbawa nagpapaupa kayo ng bahay and pwede niyang ma-monitor yung bill ng bahay na yon kahit malayo kayo, kahit gamit nyo lang yung phone nyo, gamit yung Maynilad na website. So, isa lang sa halimbawa, marami pang pwedeng magandang paggamitan basta meron kang online account sa Maynilad. Katulad nito, nakita ko na for this connection na pala to kasi pag dinownload ko yung bill, gamit din yung website ng Maynilad, pwede kong makita yung mismong pinadala sa kanyang Maynilad bill nga. Nakalagay na notice of disconnection. So, ito yung information. And then, finally, kung magkano yung bill. So, kung babalik ako dito, lakihan ko lang tong billing period. Pag pinalitan ko to ng buwan, let's say, gusto ko nung umpisa ng taon, January 2023, tap ko lang tong update. At ito na yung bill nung month na yon. Nasa 250 lang siya. Pag chinek ko ulit yung succeeding or yung sumunod na buwan, February, so tap ko ulit yung update. Ito naman yung naging bill niya. Also, kung gusto ko pinakamatagal pa, yung kung hanggang saan ko siya pwedeng isagad na i-check, let's see yung sa 2016, update ko to. And ito naman yung naging bill nung buwan na yon. Pag dinownload ko rin yung resibo or yung bill pala nung panahon din na yon, nung March 21, 2016, download ko siya ulit gamit lang yung Maynilad na website. So kung may tanong kayo na paano na set up yung account mo sa Maynilad, kailangan bang pumunta pa sa branch, kailangan bang ipagawa pa to sa ibang tao? Hindi na. Kahit kayo lang, pwede nyo itong magawa. Pinakita namin dito sa video sa baba kung paano mag-sign up, kung ano yung mga kailangan ninyo, requirements like email address, contact account number. Dinetail namin yan dito. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!